expenditure ng gobyerno sa infrastructure ay pinahold ni Secretary Vince Dizon dahil nga po nasunog na sila. Nakakatroma ho talaga itong pagnanakaw sa flood control corruption. Kaya po, ang knee-jerk reaction ni Secretary Binson, wala na munang ilalabas na pera. O di mali. Mali. Kasi wala nang trabaho mga tao. Yan, Secretary Herman Chu Laurel. Kung ako sa iyo, magta-tantrum ako, no? Bakit? Why? Secretary Chu Laurel, you are most welcome to phone us if you like, if you want to join our study group. At yun ang isa sa mga tututukan ni Kong Robert sa budget deliberations. Dapat taasan talaga yung budget ng Department of Agriculture. Very good. Yeah. Anong nangyari sa aside from anong pinakamalaki? At Siyempre, education, DepEd. Oo. DepEd, 916 billion ang DepEd. Oo, pero maraming nagtitext sa akin. Tinext ko din yung mga sa DepEd na maraming teachers sa rural areas nag-text sa akin, wala silang silya. Oh. Secretary Sani Angara. Napakalaki ng budget nila. Baka naman yung mga, this time, yung mga walang silya ay papadala na ninyo ng silya. Sa Net25. Kinagagalak ko natin ngayon, makasama ang kaibigan ko na nag-aaral ng budget ng House of Representatives dahil lagi ko silang kinukulit. Kaya ngayon, para po naman lahat kayo, ay marinig nyo na rin itong aming pag-aaral ng budget ng House of Representatives bilang taxpayers, ha? Kailangan natin malaman itong mga specific na details dito kasi dito na nila tayo noon pinalusutan sa flood control corruption at iba pa. Kaya ngayon ay tayo po ay may panauhin studios ito at tumatayo oposisyon doon sa House of Representatives. Ang kagalang-galang na Congressman Robert Nazal, representative ng Bagong Henerasyon Party List. Welcome. Good afternoon. Welcome, Robert. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, our future senator. Nako magbilang Angel Casana. And of course, former Congresswoman Bernadette Herrera, BH. Welcome to Usapang Matino. Hi sis, thank you Attorney Guanzon for I having specifically having asked us. BH to study the budget of the House of Reps with Kong Robert because BH has a degree in Bachelor of Science in Economics from UP. And also, Business economics. Yes, business economics. Yeah. And master's degree in finance. Yes. Also from UP. So, we'll start with Kong Robert, but anytime, Bernadette can just, Chime in. chime in. So, Kong Robert, dito sa House of Reps ngayon, magkano ang pinopropose na budget ng administrasyon? They're proposing actually a 7.2 trillion budget. An increase of 407 billion or 6% from 6.793 trillion noong 2026. Noong last year. Last Yeah. year. Oo. But, ano ang mga na-notice mo dyan? Na mga, yung bang mas kailangan na bigyan natin ng pansin? Well, kung titignan po natin, first and foremost, yung from the 6.7 billion or the 407 billion, 6.7 trillion or 6% na increase, kung titignan natin, parang hindi tayo nag-increase kasi ang average natin na inflation for 2026 is already 5.5%. Pero effectively, karamihan ng 407 billion na increase, parang karamihan napunta po sa automatic appropriations. Karamihan ng large National percentage. tax allotment at saka interest expense. Yes. So, ito yung mga items sa budget, mga kaibigan, na mahirap kupitan. Yan. Hindi, saka automatic na siya. Kumbaga wala na siyang leeway. No fiscal space ka na. Parang wala nang elbow room ang gobyerno. Wala na. Parang lumalabas, wala
Wala nang ano, Parang natuto na pang-wiggle. rin si BBM at last, after 4 years, na itong budget na ito, parang mas rational ngayon. Tingnan natin kung talagang rational. Go ahead, Kong Robert. Kung patitignan natin, yung sinasabi ni Kong BH na fiscal space, talagang sumisikip na. Kasi kahit nag-increase siya, karamihan ng departments bumaba. Pero several departments ang tumaas. Yes, Yung ma'am. malaki tinaas, himayin natin, DOTR, DPWH, DILG, DND, yung Judiciary, tsaka COMELEC. Comelec, lagi namang top ko ang budget ng Comelec eh. So yung, Bakit kaya? so yung DOTR gained from 136.79 billion from 2026 to 299.53, or a change of 162.74 billion, or 119%. Ay, yung Department of Agriculture. Yung Magkano? DA, Ang DA, bumaba ang DA. Kaya, O, bakit bumababa? Precisely. So, yan sa Oh. mga dapat tignan kasi bumaba yung Department of Agriculture considering yung food security Oo, is one of the nag-promise, si problems BBM, of the ha, country. sa SONA. Hindi lang yung Oh. DA ang bumaba. Pati yung DAR, pati yung NIA, bumaba, FMR bumaba. So if you're going to look at the food security aspect, how come the budget, the allocation for those decreased? and malaki problema natin dyan if we're going to talk about that. Kasi kausap ko yung DA, and they were saying that they're already expecting prices of food to double in 2027. Because of importation. Yes, because we will really need to import because Because we don't have local production, domestic production. Yeah. Oh. We don't have domestic production because if sikip na yung bulsa ng farmers dahil ang mahal ng fertilizer, Yes, walang the price of irrigation, inputs. di ba? So if, you, Oo. if you look at this budget, parang nag-increase infrastructure, pero all the social services went down. Tapos sa food production, Went mababa. down also. bababa. Kasi bumaba ang DA from 185 to 171, or a difference of 14 billion. That's a lot. That's a And lot. FMR is half. Unless gusto lang ayusin yung congressional insertions, baka kaya binabaan nila. Pero anong kapalit nun? Paano yung food production? So yan yung, kasi we were looking at the spread of the FMRs. Anong kamusta yung spread ng FMRs natin Sabihin per mo nga region? ano ang FMR? Farm to Market Road. Sorry. Yes, yan Ito daw. yung para maganda yung Bakit kalsada, naman may papunta sa nagsabi mga... na ang bago daw na flood control ay ang farm to market road? Ang, Well, ang right tawag now- po dyan is farm to, road to my farm. Road to my farm. Yan po yung mga road na ginagawa nila sa tabi ng mga farm ng mga politiko. Pero sis, Kaya- normally kasi yan, mababang FMR, tumataas yan pagdating ng HGAB, tsaka Senate. Oo, dadagdagan nila. Kasi nga naging road to my farm. Oo, maraming kasi may mga lupa no? Ang problema kasi mga dyan, politiko, ha? Makinig kayo, ha? Makinig kayo, yung mga personal interest ng politiko. Nakakabit ho dito sa budget natin. And you really have to look at where it went. So Oo. ito meron kami At graph. bakit naman, ha? Hindi ko naman kilala ito si Secretary Herman Chu Laurel, pero kampi mo ako dito, Secretary. Bakit naman bumaba ang DA ipaglaban mo yan, Secretary Chu Laurel? Bakit? Bakit nyo binaba? Pinramis na yan ng Presidente, si BBM, since day one ng SONA, yung self-sufficiency, food production, self-reliance sa pagkain. Tapos, ang taas pa ng dolyar ngayon, kaya talagang mahal yung export natin sa pagkain. And even NIA went down. The budget of NIA went down. Oh, irrigation. Irrigation went down. I think, ma'am, parang ang nangyayari, hindi lang talaga siya priority ngayon. Kailan pa niya ipa-priority? Hindi ba? Talagang, Bakit importante irrigation? Because we've always been talking about yung catchment basins, di ba? Dapat kasama na rin yun sa ating irrigation. no, I think what's happening right now is they are integrating the catch basins and irrigation canals and channels dun sa flood control. Yun ang sinabi sa akin. Yeah, but it's na not- gagawin but nilang it's not design. But, appearing, yeah. but we have yet to see whether it will actually be implemented that But way. irrigation is irrigation. No, kasi several Diba? budget Iba hearings, yun. we've been saying dapat nag-uusap si DP tsaka si NIA for that budget para Yeah. kasama yung flood control, may catchment basins, para talagang nag-spread. But they don't wanna talk. I don't know why. Hindi sa department, hearing department ng budgets. Nang beses doon na namin sinabi yan, doon sila pero- pagharapin para mag-coordinate ng mga pera. Nung ang gastos. 2025, 2026, lumabas na wala tayong master plan.
di ba? Oo, kasi yung presidente ho natin, wala rin master plan. Hindi, Sige alam po. mo, pero tama yung master plan kasi tinitin namin yung needs assessment in terms of saan ba dapat may farm to market road, dapat yung food production, saan malakas ang crop production natin, And saan yung where- kailangan na ektaryang gawin, Oh, dapat kaya scientific nga, siya. kaya eh. ba 'di ba dapat kasi may NEDA. Yeah. May Regional Development Council. Ano po ang ginagawa ng Regional Development Council? Hindi po ba dumadaan sa kanilang NEP? At Dapat. bago po ipasok nila yung kanilang mga checklist dyan. Actually, Tapos hindi na sunod yung PSA. i-adjust ng mga department agencies bago ipadala sa DBM. Ang proposal nila sa farm to market roads, well, I don't know what their plans actually are. Pero dapat siyempre ang basis nito is yung Needs. yung isasara mo yung yung parang yung loop nung farm to market, yung talagang papunta sa palengke, papunta sa farm, dapat talaga magsara yan. Ang problema, in past years, dahil nga dun sa Road to My Farm, hindi natin nasasara yan kasi kung saan napupunta yung budget. Oo, kung saan may may housing project. And considering there's politiko, PSA doon naman. dumadaan yung road. Andiyan naman sila PSA to map it out. Meron silang ganyan eh. So, ko ba nila And dapat we should be prioritizing also by yung kung saan ang top producing agricultural provinces, yun ang prioritization. Ganun tayo mag-rank ng investment. Or kung may mga bagong areas na for opening, for forestry development, agricultural inputs, yung Siya kung saan pangit talaga yung mga daan, papunta dun sa crop production areas. yung pangit saka yung wala. Kasi wala. Oo. Kasi, So, mga kababayan, very important ho yung infrastructure sa agricultural development. Kung titingnan po ninyo ang number of workers, dahil po tayo ay agricultural country, ang majority, more than the majority of our workers, employed or self-employed, are in the agriculture sector. Nasa farms po talaga, whether they are, large fruit farms or small farmers, ang malaking portion ng ating mga manggagawa at mga employed ay sa agriculture sector. Kaya wag na po tayong mag-isip na naglalago po ang Pilipinas kung tayo po ay may rocket ship. Hindi na po ninyo maiisip yon kasi dapat po ngayon, kaya kaming tatlo dito, we are batting for a higher budget for DA. DA is not even among the top 5. Oh, you see? Bakit ganyan? Secretary 170 Herman Chu Laurel. Kung ako sa iyo, magta-tantrum ako, no? Bakit? Why? Secretary Chu Laurel, you are most welcome to phone us if you like, if you want to join our study group. At yun ang isa sa mga tututukan ni Kong Robert sa budget deliberations. Dapat taasan talaga yung budget ng Department of Agriculture. Very good. Yeah. Anong nangyari sa aside from anong pinakamalaki? Ang Siyempre, pinakamalaki. education, DepEd. no? Oo. DepEd, 916 billion ang Oo, DepEd. pero maraming nagtitext sa akin. Tinext ko din yung mga sa DepEd na maraming teachers sa rural areas nag-text sa akin, wala silang silya. Oh. Secretary Sani Angara. Napakalaki ng budget nila. Baka naman yung mga this time yung mga walang silya ay papadala na ninyo ng silya. Alam mo, the problem kasi, tinitingnan natin yung disbursement rate eh. Kasi minsan may policy rin siyempre ang DBCC na use it or lose it. Oo, siyempre. Pero hindi ko rin maintindihan how they did this for this budget. Kasi ang in-increase nila ng budget is DOTR and DPWH. Pero ang disbursement rate ng DPWH 36%. Ngayon, For 2025. kasi nag-constrict. Kaya po walang construction workers this year. At 2.5 million ang walang trabaho at million pa ang part-time because ang expenditure ng gobyerno sa infrastructure ay pinahold ni Secretary Vince Dizon dahil nga po nasunog na sila. Nakakatroma ho talaga itong pagnanakaw sa flood control corruption. Kaya po, ang knee-jerk reaction ni Secretary Binson, wala na munang ilalabas na pera. O di mali. Mali. Kasi wala nang trabaho mga tao. 1 trillion ang na-FLR. Yun na. 1 trillion. Oo. So the economic activity didn't really reach the grassroots 1 level. trillion ang FLR. Which is?
for later release ng For mga later SARO. release, ang sinasabi nila doon. For later release na pwede rin for no release. Well, na-release ang SARO. Ang problema, nakaipit sa DPWH. Ito yung naging issue ni Congressman Robert Nazal ng budget hearing. Yung SAA naman ang iniipit nila. Ano sa? Special allotment. Allotment. Special allotments, yun yung pag-release na ng that funds are available. Yeah. Na SARO is funds are available already. Pero Oh. yung SAA, yan na nagde-determine para si DPWH ngayon, ibababa sa department niya, ibababa sa kanyang agents, dun sa So ayaw RD nila. or district. So ngayon, dahil napaso na ang DPWH at takot na silang makulong, bisitahin ko kayo uli doon sa sa BGMP. Nandun po nakakulong ang mga engineer, yung mabababa lang ang kanilang mga ranggo doon. Pag mataas yung ranggo nyo, like Secretary Bunuan, nandun po kayo sa hospital arrest. Yan. Yan po ang kaibahan, kaya kayo po mga DPWH ngayon ay ayaw nang gumalaw o magbaba ng pera nila sa projects. That's the reason why nag-constrict ang construction sector. Marami ho talaga sa ating mga maralitang Pilipino ay nasa construction work. So, yan po ang dahilan kung bakit tumaas ang 2.5 million ang walang trabaho at more millions na ang hindi full-time ang trabaho. Kaya Eh, bakit naman po yung DOTR ay tumaas? well, alam mo, ever since. Sige, go Echoing ahead. on yung sinasabi niya, actually parang nakakapagtaka nga na sila ang nakakuha ng pinakamalaking increase considering na yung DOTR ang kanyang absorptive capacity or yung kanyang disbursement rate is DOTR 52.7%. Ang obligation rate niya is 89.7%. Pero hindi nila nadidisperse. Ang nadidisburse lang niya is 52.7. DPWH, obligated was around 80%, pero disbursement was 36%. So, ang ganda na in-increase mo si DPWH and DOTR, but ang tanong, Ang- can they implement it? Ito ba yung DOTR? Ito ba yung in charge sa mga trend? Yes. Airports. Bakit hindi nyo na po ipagawa yung mga tren para maibsan naman ang traffic? Wag na po yung mga rocket ship, tren na lang. Tren na lang. Hindi Ito nga yung natin baba matapos. ng absorption or rate nyo. Siyempre, lahat ng mababatas na siyang may power of the purse, kung ako din, itatanong ko, ba't kayo hingi sa akin ng dagdag? Hindi mo nga nagastos ang kalahati. Although sis, since time immemorial, laging... Ganun na sila. Hindi, since time immemorial, laging mataas ang DOTR sa NEP. Pero kinakat ng Congress at ng Senate, inililipat sa iba. Tinatanggal yung right of way, tinatanggal yung... Basta yung tinatanggal nila yung mga payments of right of way. Doon kasi nagpa-park parang karamihan ng pondo. Parking! Ayan, pag-usapan natin. So, hindi ko ngayon alam if magiging parking ba itong pag-increase na to. Pagka in-observe mo yan from before, NEP nila laging mataas. Pero pag Okay. in-approve mo ang GAA, mababa. Kung BH, ano ibig sabihin ng parking? So, dun muna naglalagay ng pondo para yun yung elbow room para pwedeng kumuha ng budget for other purposes naman ng House of Representatives and Senate. Siyempre, sis, hindi naman rubber stamp ang House of Representatives and Senate. Oo. Pero pag may nakita kaming lump sum, talagang ikakat-cut namin yan. Kasi as right of way, you have to prove to us Oo. na may mga court cases na yan na ready to pay. Otherwise, masasayang yung pera. Oo. Diba? So, yun ang- binobloat nila pala. Para yun ang gagawin nilang parang kitty. Para sa... Doon alkansya. sila maglilipat. Doon nila tatanggalan. Iba para naman po ilipat. yung parking sa sa mga husgado. Dito, ang Ganun parking, yung pondo, binalagay lang sa isang department para doon na sila kukuha later, di ba? Not necessarily one department. Meron tayong mga Several. pension and gratuity funds. Yung kasi- MPBF. MPBF. Yan ang mga Yan yung usual. dinidiscuss nung ni Budget Tino, hearing. ni Congressman Tino the other. Pension and the other- gratuity, dapat na-compute na nila yan. Precisely, but it's always mataas ang sa NEP, pero mababa ang GAA. So, alam mo na doon kinukuha para, syempre gusto nilang iwanan ng elbow room ang House of Representatives and Senate para yung priority programs din. Kasi syempre, kunwari kami sa bagong henerasyon, meron kami mga gustong lagyan ng mga pondo, like pondo para sa pangnegosyo ng mga kabataan, ng solo parents. So, yan ang naghahanap kami talaga, ito, lump sum, tanggalin natin dyan. Minsan may double appropriation, multiple appropriation, yun ang dapat mo tinatanggal para meron kang elbow room ilagay sa mga gusto naming paglagyan ng mga programs na dapat nandoon dahil hindi inaproban ng DBM.
Ah. Yun nga yung ginawa nila before, di ba? Kaya nga lumaki yung unprogrammed appropriation. Unprogrammed Yan, accounts, di ba? So unprogrammed parang funds. nagtanggal sa program kasi gusto nilang ilagay yung kanilang sarili, napunta lahat sa unprogram yung katulad ng mga trend. Nilagay lahat doon sa unprogram. So yung sa right of way, Nilagay lahat sa unprogram. na program, yung mga pangbayad sa foreign assisted. Yan yung mga normally pinagkukunan. So Right parang of way, sumobra MPBF, naman. Kaya foreign nila- assisted. Kaya lumobo yung unprogram para yung agenda ng kung sino man mailagay doon sa program. Eh ngayong taon na ito, for next year, magkano ho hinihingi ng administrasyon sa unprogram? Well, I'm happy na nag-decrease siya. Malaki yung binaba. 111 na lang. ang Compared to unprogrammed last year, magkano? Last year was 243. Basta 200 plus yung unprogrammed Di appropriations ba of last year. doon kinuha noon Two- ang ilang projects na naging That's goals? 2025. 2025. Election year. Election year 2025 was really high, nasa mga 700. Tapos, 155 doon went to DPWH. Then 80 of that went to flood control. 80 billion went to flood control. Eh, of syempre that pa, program. ang speaker noon ay si Martin Romualdez, who was aspiring to be the successor of President Bongbong Marcos. Anyway, So our unprogrammed- another topic, Yeah. na I'll si just mention, Martin ay ma'am. hindi na speaker ngayon, so nag-iiba na rin yung dahil na criticize na masyado yung BBM administration at ang House of Reps, medyo konting kahiyaan. Kaya ito ngayong budget na ito ay as much as possible, siguro gusto na rin ng bagong speaker na magiging rational, you know. Yung unprogrammed actually decreased from 243 to 111 or 54%. Pero ang very notable dito, 57 billion ay PDIC restoration. Yun na. 'Di ba? Eh ginawa nila yung pera natin sa PDIC tapos ngayon ilalagay sa budget yung pangbalik. Ang masaklap dito, yung implication nun, hindi secured yung mga pera natin sa mga... Oo. Di ba dapat protected tayo ni PDIC? Tinanggalan mo na 57 billion si PDIC. PDIC, mga kababayan, yung Philippine Deposit Insurance Corporation, siya yung babayad sa inyo pag nag-bankrupt, kunyari yung isang Gabi, rural isang bank, kung bank. saan ka may pera, may maximum ka doon na insurance hanggang 1 million. Ngayon, kinuha ng national government ang magkano ngayon? 57 billion. 57 billion, di ba? Tayo nagpuprotesta noon, pati PhilHealth. 57 billion kinuha niya, pinapasole, ang isusoli niya, kukunin niya rin sa ating taxes. Oo. Tapos ang program pa, hindi pa man priority. Oo. Dapat priority, dapat siya nasa program. So ibig Oo. sabihin, kung wala tayong raise, Walang na ano, revenue, Non-tax, kumbaga, kung non-tax. walang bagong revenues Non-tax. na taxes or collection, ay walang pera ang unprogram. Sa non-tax Diba? revenue to. Sa sis. non-tax revenue, oh. okay. Excess revenue, pero Excess and normally the non-tax. excess revenue is coming from non-tax revenues. Okay, that's great. Ang ganda ng usapan natin ngayon, kahit na puro numero, ay na-explain talaga ng ating mga bisita kung ano yan, para saan yan, ato ang kulang, ano ang sobra.